Okay, isang maganda at mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Lopez. Sa ngayon po, meron naman po ulit akong inilolocate na isang property. Ang property pong ito ay tuhog ng kalsada, ano po, o barangay road. So yan po sa lugar na yan. Oh. Mamaya ibibideo ko po yung kalsada, ano po na nabanggit ko rito. Ito pong property ito ay may sukat na 9.5 hectares. So, ang magaguide po sa atin na ito mismong namamahala dito, siya po si tatay. Ang mga nakapaloob po na tanim dito is marami. Katulad po niyang mga nakikita natin yan sa harap ng ating camera. May mga fruit bearing po ito, yung mga mangga, guyabano. Mayroon tayong nakikitang mga saging. Ayan, marami po ito. Mamaya bibidyohan po natin yung sa may gawing iyon sa lugar na yun. Doon po yung maraming tanim na saging. So dito sa lugar na ito, bali ipapakita ko lang po yung pinakang hangganan nito dito sa lugar na ito. Na ito po yan po lang yan, oh. Yung kahoy niya, kasusukat lang po nito. Then gumanyan po yan sa lugar na yan doon. Tapos gumanon siya, kumudrada doon hanggang doon. Mamaya makikita po natin at bibidyohan ko po yun. Ito lang po tayo sa lugar na ito, medyo masukal ano po. Then yung ano pong yan, mamaya yung sa hawang yan, bibidyohan ko rin po yan para makita natin yung hangganan dyan po sa lugar na yan. Ano po. Okay, tayo po ay papasok na doon sa property. Tara. Malalaki po yung puno ng mangga dito sa lugar na ito. May nakikita po ako rito mga puno ng antipolo. Nagsiniman kaya ako doon sa S-West. Nagsiniman ako sa S-West. So napakaganda po nung shape ng lupang ito. Ito po ay halos 100% flat land. So yan, kung dumiretso po yan doon hanggang doon sa may mga niyog na yun. Then may mga puno pa rin po dito tayo nakikita ng fruit bearing, yung mangga. May dalandan po tayo nakita o daranghita. Ayun sa lugar na yan. Oh. Okay. Ayan po yung mga saging na nakikita natin. Papaloob po dito yan sa loob nitong property. Ito pong kinatatayuan na natin ito po yung barangay road. Ayan. So sa ngayon po medyo natigil itong paggagawa nito. Kaya, pero sabi po nung ating kasama dito, brigade po ng mga army yung gagawa ng ng kalsadang ito. So ngayon daw po itong susunod na buwan o ngayon tag-init, saka po ito gagawin muli. Ayan, makikita po natin yan, yung kapapantayang yan. Bale yung nakita po natin bahay na yun doon, yung po ay ikakat doon sa 9.5 hectares. So nabayaran na daw po yun doon sa may-ari nitong 9.5 hectares na ito. Tayo po ngayon naririto sa pinakang barangay road na ito. Naglalakad. Atin pong binibidyohan ang bawat anggulo nitong property. Ano po? Napakaraming tanim na saging dito. Ayan, sa lugar na yun. Kung bibilangin po ito, baka po ito ay mga libo. Kanina doon sa itinuro po natin yan, bali ang sabi nga nito, yung kasama natin, siya po yung kaninang pinyarito, ito po ay 12,000. Ang pinakang boundary po nito, yung nakikita po natin yung walang mga nyug na yan. Yung pong mga nakikita natin nyug na yan, hindi na po sakop dito kasi ito, ang totoo po nito, ito ay kinlearing na at tinaniman po ito ng mga bagong niyog. Nasa 400 mahigit daw po yung tanim niya ritong niyog. Tayo po sa gingan na yun, kasama po yun. Ayun, nakita po natin yung basta't yung pong yung mga nakikita natin na walang tanim na niyog, yan po ay kasama dito sa lugar na ito. Pero ito pong nasa loob na ito, yan po ay mga natira ng kiniliring.
Mga huli na raw po ito. Napakarami nitong tanim na mga saging. Oh. Medyo bababa lang pa ko rito na konti para masight natin yung dakong iyon. Marami din po ito mga tanim na hardwood. Yan, mga antipulo, kalimitan ko pong nakikita. Meron po ako nakikitang mga mahogany o jimelina. Yan, ang dami nitong tanim ng mga saging. Yan, oh. Bumaybay po yan doon sa kabila. Lumiban pa ng kaunti doon sa lugar na yon kasi yan po ay may mga sagingan pa. Din umikot pa pag ganyan. Mamaya doon po tayo dadaan sa pinakang kuwan ito, yung kung saan nag-umpisa po dyan. Kasi ito pong property ito na 9 hectares ay ito po ay natuhog ng kalsada. Napakarami po nitong tanim na pinya. Ito sa lugar na ito ay mga pinyahan pa rin po ito, masusukal, pero nakikita po natin yung may mga bunga na, oh, mga napula na yung pinakandulo niya. Isusum ko na lang po yung camera ko para hindi na tayo pumunta ro kasi masukal, madumi na po itong pinyahan nila. Oh. So hanggang doon po yan sa lugar na yun. So yung dito sa lugar na ito, mamaya tatanungin natin si tatay kung ilang kapuno yung pinya dito. Kasi doon sa kabila na ating binidyohan kanina na pinakita ko sa inyo, yun ay 12,000 kapuno ang kanyang itinanimdong pinya. Ayan. Tara, pupunta na tayo doon sa kabilang bahagi nito. Doon sa pinag-starta ng property. So, maraming mga bunga ng saging o yung turdan, mga matitigas na. Sagana sa saging, sa pinya. Ang pagkakatanim dito sa property ito. At isa po sa kagandahan dito, ito po ay merong buhay na tubig. Isa pa na hindi nagkakati, yung pinagkukunan nila ka ng tubig na nakita natin doon sa video kanina, merong hose na nakalinya. Ito po ay may kuha ng kuryente, ayan po, poste. Mismo po lumaan dito sa kuwan. Yung property ay dinaanan itong barangay road na ito. $12,000 daw yung pinya dito sa lugar na ito. Pero pa ito siguro sa lugar na ito. Haharap nga daw siya na. Hindi naman lang. Sabi niya, hanap tayo ng pwede na. Wala pang pwede rin kasi namumunga pa lang ito. Yan daw dun sa ano. So bali, explain ko lang po mga kaibigan, doon sa kabilang iyon na ating binidyo kanina, diyan, nakikita natin yung pinyahan diyan. Yan po ang nakatanim diyan ay 12,000 kapuno. Sabi po nitong ating kasama na siyang nagtanim dito. Din bukod pa po ito sa lugar na ito daw po ay nasa 4,000 kapuno. Kaya kaya lang doon sa lugar na yun medyo malinis, dito hindi natin makitang may gawa nitong madumi. Pero hindi naman ako naudot yung pagbunga niya kahit na ganyan siya. Ang problema lang dito kapag ganyan, ayan po ay dinadaga. Okay. So kung ito'y malilinisan, maganda. Meron po ako nakikita rito malaking puno ng antipulo. Ayan oh. Kahit na po ito ay na-clearing, may mga tanim po itong mga bagong niyog na ayan oh, mga kung di ako magkakamali, mga 2 taon lang po ang edad nito. Din meron na pong ayan, namumunga na oh. Then kahit na ito ikinilearing, napakarami po nitong mga tanim. Bali nasa 16,000 kapuno ng pinya ang tanim nitong 9.5 hectares na ito. So ito po ay natuhog ng kalsada mga kaibigan. Ito pong nilalakaran natin ito po ay Barangay Road. Doon sa pinanggalingan natin na yon,
kanina doon sa may tinigilan ng aming motor, yun po ay cemented na. Then ito lang po sa lugar na ito ang hindi pa. Ayan. Napakarami pa rin pong pinya doon sa lugar na yun. Oh. Hanggang saan po dito tayo yung kuan? Ganda na pala ng Nildini. Diyan sa lugar na yan, kasama po yan. Kasama pa rin. Oo. Ayan, hanggang Kurintin yung may piscina yan. Ito, malawak na yan. Hanggang doon pa yan, malawak pa ang parulay. Oo, ay ito. Ganda talaga ang pisto na rilog pang ari. Oo, pantayin siya. Wala ang pambili ay siya. Gusto man at kulang ang pambili ay. Maganda po talaga ito kapag nalinisan. Nagkaganito lang yung mga tayo, yung mga saging dito kasi ito po ay dinaanan ng bagyo. Oo, dinaanan yan. Ito pati hindi masyadong bulbundukin. Oo nga. Ano lang ito? Malapit-lapit na pati sa palito. Ito pong mga nyug na ito kasama na rin doon sa mga naitanim nyo. Oo, ito. Hindi ako binayaran dito. Ito, usapan namin kung may-ari, pa kinabangan. Yung ako datanin ng mga pinya, hindi walang kabatsi. Hindi ito kapalitan yung hindi bayad. Pa kinabangan. So hanggang dito sa lugar na ito. Oo, sa baba pa rin. Yung bahay na yun na may natugtog, Yun ay hindi nasakop. hindi nasakop. Dahil ang palatandaan lang po nito, property ito, itong 9.5 hectares na ito yung bahay dyan na natugtog, hindi na raw po yung sakop. Then papaganyan po yan pababa. Ayan, hindi na po tayo lulusong sa lugar na yan. Malayo pa po ba kuya? Yan, wala nang malapit na. Ay, pantayin hong yan. Pagitan yan. Ano naman po kasi itong may mga matataas na nyug, hindi na po kasama yan. Hindi na yan. Makikita po natin yung pinakang ano nito, yung hangganan dyan kasi ito po ay mabababa pa ang niyog. Kasi katulad nga po nung nabanggit ko kanina, ito po ay na-clearing. So ito pong mga niyog na nakikita natin sa harapan, yan po ay mga bagong tanim na nitong ating mga kasama ngayon. Siya po yung nagtanim at nagbigay sa atin kung ilang ang mga puno ng niyog na natanim dito. So ayan, hanggang dyan lamang po itong property. Yan, mga matataas pong niyog na yan, yan po ay hindi nakasama. Okay, tara, pabalik na tayo doon sa Barangay Road. Nakita na po natin yung mga tanim dito sa loob nitong 9.5 hectares na ito. Sa kabuuan ito ay marami ring mga good lumber. Ano po? Marami ang mga Kabila rin niya, marami antipulo dito. marami ang antipulo. Kabilang Dito po sa lugar na ito ay pinyahan pa rin po ito. Ayan. Medyo may papag-ulahan na lang nga po ng hayop, hindi na maintindihan ito. So dito sa may pababang iyan, bagya ko lang pong bibidyohan ito. Nakasako pa ito ng 9.5 hectares. So ayan po yung mga pinya. Kitang kita po yan. Kuya, yung pong parang na yun kasama, yun po, kasama po pala yung mga walang tanim na yun, yung parang na yun. Maganda po rin ang pag alagaan ng mga hayop. Medyo kukulungin lang po, babakuran. Pwede na nating alpasan ng baka man o ito o kambing. Yan, hanggang doon po sa nakikita natin yung mga nyugan na yun. Yun po yung pinakang hangganan. May poste rin po ng kuryente doon sa lugar na yun. Okay, ito pong nilalakaran natin ito ay ito yung Barangay Road. Ano po? Titres po natin yung isang muhon dito, yung pinakang entrada nitong property ito. Dito sa may natugtog na sa may bahay na ito. Ito po, dire-diretso po ito, Barangay Road na ito. Na dumaan po ito ron mismo sa pinakang gitna nitong property. Asan po yung ano dito muhon? kalabas na yun. Doon pa. Ito kasama pa ito. Kasama pa po. Manggang ito. Kasama pa po pala itong manggang ito. Kasama pa yan. Hanggang doon sa lugar na yun. Oo, oo. Yan, dami antipulo rin nga po.
Ayun, sa may marikato na maliit na yun. Buhon. Oo. Bagong suloy. Tapos gumanyan po siya. Ang paparo niya, diretsyo. Oh, dumiretso po yun. Nabumaybay po doon sa may mga tanim na nyug na yung matataas na. So ito po yung pinakang muhon. Yung may madre cacao na ito. Ito po yung muhon, yung may buwang ito. Diretso po doon. Ayun. Yun, sa may nyug na mababang. Diretsyo. Yung mga sagingan po ngayon, dala pa yung sako pa ho itong sagingan ito. Yung kabaak po nito. Then gumanon po siya, yung may mga kahoy na yun. Tapos sumabaybay ng sapa yan. Opo. Tara dito. Ang pagitan daw po dito sa lugar na ito pong sapa diyan, oh. Ito pong may mga niyog na yung sagingan na yan, dala pa po yan dito. Maraming antipulo po ang karamihan dito. Ano po? Malalaki na paman din. Yan. Marami pa pala ritong mga portion na walang tanim. Ito kagaya po ito kaparangan. So kagandahan naman po dito, pwede ito pag-alagaan ng mga hayop. Ayun yung pinakang linya ng kuryente, oh. May source ng tubig, sapa, bukal. May source ng kuryente. Ito po ang property ay nasa gitna nitong yung kalsada ay nasa gitna nitong property. Okay mga kaibigan, tinatapos ko na po yung aking pagbibideo dito sa property na ito na may sukat na 9.5 hectares. Ano po? Doon po sa aming mga viewers na hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, pakisuyo po kami inyong isubscribe at pakilike and share na rin po ng aming mga ini-upload na video. Para na rin po doon sa mga nagnanais na bumili ng isang property, kapag nakita nila yung aming mga video ito, huwag po kayong magatubiling kontakin ng mga number na naka-plot sa harap ng inyong mga screen. At maalalaman pa rin po ninyo ang iba pang mga detalye tungkol sa property ito. Okay? Ang maganda at pagpalang araw po sa inyong lahat.